Kamong mga asawa, kung balik-balik ko ninyong pangutana inyong bana kung gihigugma mo ba ako niya katulong unsay bation sa bana. Bisag kamo mga asawa, sigihan mo balik-balik og pangutana sa inyong bana day gihigugma gyud ko nimo. Bisag katulo lang sa gonsonon unsay inyong bation. Maglagot kay mairitar ka. Pero si Pedro wa siya mairitar, nasubo, naguol, nganuman kay iya mang nahinumduman nga katulo pod niya gipamakak si Jesus sa panahon nga si Jesus gi kulata nagmaayo, wa naman niya ang kuna katulo hangtod ni tuktugaok ang manok. Mao na nasubo siya kay gipahinumduman siya sa iyang pagpamakak. Ug unsa may gusto ni Jesus ani usa sa iyang mga tumong nga irinyo bag-oho ni Pedro ang iyang paghigugma ni Jesus. Gilingi ay mong tupad ing nabag-o ng imong gugma, bag-o o daan. Oy, lingi ba? Pangutan na bag-o na imong gugma. Kaya usahay manggod. Mura bitag ka ng tawgo nato bitaw og sa produkto pa murag ni-expire na ba? Expired na ang gugma. Wala na siya dating uga. Lifeless, matod pas in English, way kinabuhi. Usahay, mechanical na lang. Love you pa. Ana. Mao na lang nga. Aris ako, love you, galakaw na nga to. Wala na, kanang mechanical. Nay mo kiss, nag-kiss, mura lagwa. May pangpari mo kiss sa madre, kay may meaning pa. Usahay, Razad, usahay. Kumusta mang inyong paghigugmaay karon? Napay meaning? Napay kinabuhi? O kung sa may timaan sa gugma nga naay kinabuhi, una, muatiman sa gihigugma sa imong gihigugma. Kasabot mo ana? Kung nahigugma ka niya ng tawhana, imong atimanon ang iyang gihigugma. Dako kay ng kalipay sa tao nga ang iyang gihigugma, imong gihigugma. Regod anang nakay uyab karon. Balik sa atas mga batanon, ay nala mo mga tiwasonon, hinumdumi nala ng inyong kabatanon. Katubang na kay uyab, niya ang imong uyab, magsigig daig sa imong mga igsuon, magsigig daig sa imong mamagpapa, mas ma-inlove ka. Pero ang imo ganing uyab, magsigig reklamo sa batasan sa imong mga igsuon o sa imong mga ginikanan, mag-anam sad kag ka, discourage. Labi nagyog musaway pagyod. Mura sa kag maglagot. No. Hindi man mamutingog. Muna nga si Jesus, pag ingon ni Pedro, Lord, kay bao jud kang gihigugma ti ka? Ingon ni Jesus, atimana ang akong mga karnero. Wa siya moingon, atimana ko, alagari ko, atimana ang akong mga karnero. Kinsa ninyo dinhi ang nahigugmas Ginoo ta sa kamot? Atimana ang atong slot. Mga isa-isa mo muskamot, nga di mo palitong slot. Kay bao ba mo ang atong sa to? Ang atong slot para sa atong pista napay nahibilin nga 31,526 ka slots. Tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni siya 12 slot challenge nga tag 1,200. Ing kapader, human namang pista. Nganong naapa may 31,526 para unsa pamana. Nahatag na nato ang bugas, napalit na nato ang mga litson. Pero ang litson, 11 pay atong nadawat, napay upat, kay 15 man to. Napay upat nga wa gyud masirado tag 15,000.
Nya unsaon man na pader? Gabi pag-announce nako sa mga winners, ang atong mga winners sa chapel, ang premyo atong gidako-dako kay posible man nga last na ninako dinhi. Nya may na lang na magamit nila sa ilang kapilya. So ang first prize 70,000, nya second prize 60,000, ang third prize 50,000, nya ang consolation prizes 30,000 each. Anong umura mamugwa malipay? Hindi mo malipay, anak. Inga, ang pader malipay mi nga imo man ang ipatiwas og bayad. So kining 31,526 ka slots mo kantidad ning mga 3.1 million mao ni ang atong kuhaan, ana. Mo to akong giingnan sila kung magmahali na gani ning slots mo contact mi ninyo para sa pag-claim sa inyong mga prizes. Ana. So, di ninyo paliton, why repair sa chapel? Why improvement sa kasayang sa pader? Porti nilang paningkamot. Ni isa mamos inyong kamot, nagihigugma ninyo si Kristo. Nya kining kapilya, kining atong parokya, mao man ni ang gihigugma pag-ayo ni Kristo ni San Vicente Ferrer, atiman na ang akong mga karnero. Na. Lingiyay mong tupad. Ing na padayon pa ta ha. Napadayon pa ta. Nya last na lang ni nato nga slot, dili na mo makadungog nako nga mamaligyag slots once mahali ning tanan. Ang atong SBF dag napay 3,000 kapin. Ang atong haligi para ni Mama Mary napasay 400 ka mga slots. Nya kining atong GHDP 31,000 kapin. Og mahali na ning tanan, dili na ko mamaligyag slots kay posible man nga mabalhin ako. Although na atay request nga magpadayon ta diri kay dako pa kay tagbayronon. Ambot og ibilin og naay mo puli, ibilin ko na sobra pa na mga 60 million atong bayronon. Ani ba? Aning ato mga proyekto din he. Ako nang ibilin sa magsunod, ambot na ba kay mudawat? Ana, no? Pero mudawat, tao di, ibilin. Ang masag ako nang dadon o ibutan kog laing parokya. Di ba? Nya kinsa may mahibilin din he. Kusga. Ibilin ko na ninyo. Di ba? Simple rana. Muna nga din ako mamaligyag slots o mahurot na ni siya. Nya basin kasunod na atay buhaton. Pero kung ma-extend, tuloy ang slot. Si Bishop Wilfredo Manlapas, siya nag-celebrate kagahapon. Nindot kayo ang iyang wali. Iyang gi-explain ang pagkapari, ang pagka-miracle worker, o ang sa to'y katulo? Limot man ko. Ang pagka-magwawali di ay ni San Vicente Ferrer. Iya dyan ang gi-explain. Niya iyang gi-apil pagsulti. Ang pagkapari atong suportahan. Ang mga pari atong iampo. Ang mga seminarista atong iampo. Maghimo gyud ta og pamaagi pag-support sa mga panginahanglan sa mga seminarista ug sa mga pari. Siya basig sa sunod madunggan na kuno niya nga maapil na kuno sa ako mga slots. Naminaw sa DS Bishop. So salamat kay ni Bishop nga may kay niyang pagka-explain. 85 anyos na siya, ni travel gid siya padong dinhi. Retired na siya nga bishop since 2016. Yan, kamisa pagit siya nato dinhi tungod sa iyang paghunong og serbisyo. Mao na siya ang giingon ni Kristo ni Pedro. Pedro, karong batan-on pa ka, ikaray magbuot asa ka moadto.
Pero matiguang na ka, lain ay magbakos nimo ug dadon ka sa lugar nga dili nimo gustong adtuan. Ako di ko gusto aning mag-project. Kapoy. Hasol. Uwaw. Sige, pabagas naong. Nya, yaw-yawan pa ta, libakon pa ta, daoton pa ta. Ano? Nasa social media, ibas pa ko. Sige, pangay kwarta, naong kwarta pariya ka. Hasol ba ya? Pero kay sugo mas Ginoo nga atiman na ang ako mga karnero. Unsa mas inyong tan-aw dinhi sa akong gibuhat, giatiman ta mo o gipabayaan? Mao na. Padayon tag suporta. Mao nang di ta gusto anang kasakit. Pero diri sa atong unang pagbasa, gihulagway gidinhi nga si Kristo gipatay. Ug ang mga tinun-an ni Kristo nga misunod niya, labi na gyud si San Pedro, giingna niya ang mga kadtong mga nagpatay ni Hesus, ang high priests. Giingna niya, sundo namo ang Ginoo, dili ang tao. Bahala nag-inyo ming warningan, gilatos man sila, ay nagin mog sangyaw bahin aning Kristo. Musangyaw gani mo, kahibaw na mo sa inyong dangatan. O sa may tubag ni Pedro, with conviction, sundo namo ang Ginoo, dili ang tao. Unsa may tudlo sa tao ron ninyo? Mupalit og slat o mutigom og kwarta? Itudlo sa tao? Tigom, krisis aron, tigom. Pero ang tudlo sa Ginoo, ihatag ang tanan. Hay may inyong sundo na. In relasyon lang anang slat-slat na to. Apil na mo diya mga online. Mag-conflict man ko ni usahay ang sugo sa tao o ang sugo sa Ginoo. Unsa may gisulti ni Pedro? Sundo namo ang Ginoo, dili ang tao. Human siya niingon ni Hesus, gihigugmatika. Wa na gyud mo undang si Pedro pag-ingon, sundo nako si Kristo, dili ang tao. Kaya ang pangutanan ni Kristo, Pedro, gihigugma mo ba ako labaw sa uban? Nilingi asa di mong tupad. Ing nagihigugma ba ko nimo labaw sa Ginoo? Pangutana. Ina gihigugma ko nimo labaw sa Ginoo? Nya moingon gani na siya, dili oy. Labaw yung Ginoo sa akong paghigugma nimo, tamparusa dayon. Wa kay batasan. Nya moingon dayon na ikaigo siyang naong sa imong tamparos, moingon dayon na siya, sundo nako ang Ginoo, dili ikaw. Sana all. Istoryahe. Pangutan ako no ko, Pader, gihigugma ba nimo si Hesus labaw namo? Of course. Ako gid mong atimanon kay gihigugma nako si Hesus labaw ninyo. Nya ang sugo ni Hesus atimana ang akong mga parokyano sa San Vicente Ferrer territorial og online parishioners. Magpabaga ra gyud kusnaw. Unya, unsa may resulta kun ato ning buhaton? Matud pas ikaduhang pagbasa, gihatagan siyag trono ang iyang ngalan nahimong bantugan tungod kay siya gipatay man dinhis kalibutan. Ang nating karnero nga gipatay takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam ug sa kusog, sa dungog, sa himaya ug sa pagdaig. Tungod sa iyang pagpatay, mao day ni premyo mga igsoon, langit di ay, mao day si San Pedro tuan nas langit. Ang mga santos tuan nas langit, si San Vicente humas pagantos tuan nas langit. Dili day dinhis kalibutan. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo akong giluwas. O unsa may kaluwasan ihatag sa Ginoo nato, kana gyong gikan sa kamatayon, mabanhaw kita. Atong hisgotag gamay ang politika.
sa Team Marcos o Team Duterte. Mao man na roy lig-on kaayong mga teams kuno. Hain Manilay nagsunod gyud sa sugo os Ginoo nga atimana ang mga Filipinos. Atimana ang akong katawhan sa Pilipinas. Marcos o Duterte? Ay lamog tubag. Kaning ako kuan lang ni pagpahigmata ba kay usahay malimot ta kinsay atong butaran kani nindot kining basihanan kanang kamaong muatiman kana bang mabati nato nga kining maong leader aning maong team Marcos o Team Duterte kinsa man sa imong kasing-kasing o sa imong pamalandong nga nag-atiman gyud sa mga Filipinos labi na gyud sa labing ubos sa mga kabus sa mga sinalikway o gibiyaan, labi na nang naa sa squatter, naa sa sidewalk. Wa na'y mga trabaho karon, mga estudyante nga wa na'y ikagasto, kay wa na say budget. Bisan gani ang kuan kuno galisod nas budget ang sana TISDA. Naaman ay libre nga mga eskwela's TISDA, galisod na kuno karon. Ambot lang, i-fact check lang na ninyo. Kaya nadunggan na nako sa usa ka TISDA kaning sa nga supporter ba na siya eskwelahan na para sa TISDA. Lingo-lingo siya ingon siya lisod pa dir, lisod yung budget. Ana. Luya no? Nya kinsa man ron aning Marcos o Duterte ang makaatiman gyud nga andam magantos nga magsigig ingon sundo nako ang pagtulunan sa Ginoo kaysa pagtulunan sa tao. Ug unsa may pagtulunan sa Ginoo atimana ang imong isig ka tao. Kana man gyud pinakatimunan kay matud pa ni Kristo, whatever you do to your brethren, you do it to me. Bakakon ka kung magsigig kag ingon I love you Lord, but you hate your fellow men. Kay unsaon man kuno nato paghigugma sa Dios nga dili makita kung imong gikontrahan ang tao nga maimong makita. Kanang tawhana image and likeness of God. Muna din ata mamutar anang mga politicians nga ang giatiman ang ilang kaugalingon. Di na makita man na nato, maka-analyze man ta. Pero di sa kumutuo nga ang akong nakitaan, mao sa imong nakitaan. Tumana ang imong nakitaan, tumanon sa nako ang ako. Unya, mulabas man na, magkapari-pariha man na. Kinsay mo daog, mo'y atong dawaton nga gipili sa Ginoo. Senador, hangtod sa nang katapusan ron? Konsihal sa lungsod o sa syudad. Ang ato na lang iampo nga ang kumilik mutarong yung ihap dili unta makasod kanang naanda na kay natong tikas panahos eleksyon dagdag bawas karon anay pipilang gifailan sa kumilik tungod kay nanikas na sad tungod anang gitawag og vote buying. Daghan man ang ekspresyon sa vote buying nanay pipila nga gipangkihan na ba to or gipang tagaan na og warning sa kumilik. Ang sunod na sad ani kana nasang dagdag bawas labi na gyud kay machine ang gamiton dali ra kay makasud ang mga hackers. Naut unta nga kining gisuggest nila karon epektibo na nga dili gyud i-connect sa internet before, during and after canvassing didto sa presinto, before voting, during voting and after canvassing pag-ihap dito sa presinto di gyud i-connect sa internet ang kada machine, ang counting machine. Hinaot pa unta kay aron kuno dili masudlan og manipulation sa hacker ang maong resulta. Kay kung masudlan ang gihisod nga baluta dito or mga votes ang iphon sa machine ang kadto ng kuan sa hacker, gikontrol sa hacker. Inigawas sa resulta dili equal sa tua sa sod sa machine kay gimanipulate naman sa hacker.
Mo na kung dili i-connect, di sad ka manipulate ang hacker. Simple kayo, masabtan kay nato og ang mga BEI nga ato ra sang mga igsuon nga mga Katoliko kasagaran maoy concern niini. So mga BEI nga mga Katoliko maningkamot ta sa pagtuma ni ana. Balaod naman na aron sa kaning procedural rule sa election. Number 9 man siguro na sa ilang kaning procedural rule. Muratog number 9 akong nadunggan. Tanawa lang niya og sakto ba. Nya ato nang iyampo